Hi guys, Ate Kate here, and for today's video we're gonna have our day 44 of our daily devotion. Yay! 44 na tayo. Malapit na tayo mag 50 and then 100. And I'm really blessed you guys are still here. Today was a very busy day because we had ICCJ reunion. Kung saan, ito po yung reunion ng mga nanggaling sa aking lolo na napaka-anointed na lolo na si Pastor Bermo. My lolo is really amazing because he really fully surrendered his life to God, and he could gain a lot of members sa time ng mga 90s, ganyan. At maniniwala ba kayo pag sinabi ko sa inyo to na nakapagpabuhay siya ng patay sa pamamagitan ng ating Panginoon? Kapag magaling siya ng maraming mga may sakit sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. At yun nga, ngayong araw na to sobrang busy at prepare kami yung host ng reunion at ang daming dumalo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas kasi sobrang laki talaga naging impact ng lolo ko sa buhay nila that until now hindi nila makalimutan. And it's not that they are idolizing my lolo. It's about how they are just coming back to their root. They are just tracing their roots. Like, they wanna pay respect. They wanna remember how they started their relationship with God. Sobrang laking impact talaga ni Daddy Pastor sa kanilang faith. Kaya until now, they are really grateful to the Lord sa life ng aking lolo. It's really amazing kung makikita nyo o maririnig nyo yung mga testimonies nila dati na yung mga imposible talaga posible at ang daming mga miracles yung binigay ang Panginoon sa atin. I'll make another vlog about it soon, and so that you will know kung ano nga ba talaga yung sinasabi ko. Mas detalyado, diba? Let's pray first. Lord, salamat po sa araw na to. Sobrang blessed ko. Sobrang blessed ng aking mga kasama, mga umattend sa reunion kanina. Alam ko blessed na blessed din yung mga taong nanonood sa akin ngayon. I pray na hindi mo sila biguin sapagkat hindi ako yung magsasalita, Panginoon, kundi ikaw yung magsasalita gabing ito, O Panginoon. Samahan mo kami at palakasin. In Jesus Christ's name I pray. Amen. Our Bible verse for today is Malachi chapter 3 verse 18. Sabi niya, "Then shall ye return and discern between the righteous and the wicked, between him that serveth God and him that serveth him not." This is really good Bible verse. Like, it gives me goosebumps because sobrang pinakita dito na sa Bible verse na to na sa buong chapter ng Malachi chapter 3, at sina-challenge tayo ng Panginoon na maging tapat sa Kanya. Sina-challenge tayo ng Panginoon na maging 100% na maglingkod sa Kanya. And sabi niya nga sa 12 "All nations shall call you blessed, for ye shall be delightsome land, said the Lord of hosts." Because you give your all to God. You don't care about your money, you don't care about your fame, your own interests. You just care about pleasing the Lord. Dito ngayon sinabi yung lagi nating ginagamit sa church yung Malachi 3:10, diba? Ibigay mo yung ikapu mo, ibigay mo yung offerings mo sa akin. Kung hindi ko bubuksan ng langit upang pagpalain ka. Ang ganda lang ng Bible verse na sa 18 na sinasabi niya na, "And then ye shall return and discern between the righteous and the wicked, between him that serveth God and him that serveth not." There is a big difference between a person na nagsiserve sa Panginoon ng sobra-sobra kaysa sa taong hindi binibigay yung best sa kanya. Sobrang laki ng difference. Yung way of life niya sobrang ganda, sobrang smooth ng kanyang pagpupuri sa Panginoon. Kahit marami mang problema, kahit marami mang mga issues ang dumating sa buhay, alam mo yung sobrang blessed ng pamilya niya, ang peaceful, yung mukha niya, yung glory ng Panginoon nasa kanya, yung anointing ng Panginoon nasa kanya. Kapag nag-speak siya, merong power. Kapag nag-speak siya, merong anointing. Kapag nag-speak siya, it brings life to people. And then those people who are wicked, whenever they speak death. Whenever they come, ayaw sa kanila ng mga tao. Tapos alam mo ba yun, na yung standard of faith of this righteous man is so high. He could follow this standard and then he could inspire a lot of people
to follow that standard. Taasan na natin yung standard natin sa pananampalataya. Hindi na dapat yung pwede na. Hindi na dapat yung okay na to. Kasi kapag ginawa natin yun, hindi lalago si Lord. Hindi lalago yung faith mo kay Lord. Kasi hanggang doon ka lang. Kasi hanggang doon lang yung kaya mo ibigay sa Kanya. Kaya may limitasyon din si Lord sa buhay mo kasi yun lang yung kaya mong ibigay sa Kanya. He is still respecting your free will. Kaya ngayon, itong itong righteous na to, kung titingnan natin yung kanyang buhay, sobrang blessed, sobrang pinagpapala ng Panginoon, sobrang grabe yung overflowing blessing, overflowing power, yung authority, yung katulad nga ng sa buhay ng aking lolo, nakakakita siya ng mga demonyo, nakakakita siya ng mga anghel, nakakakita siya ng mga bagay na hindi natin nakikita, nakakapagpalaya siya ng demonyo, nakakapagpagaling siya ng mga may sakit. And it's not because of him, it's because of Jesus Christ. Because he knows Jesus Christ. Because he lifted Jesus Christ in his life. That's why Jesus Christ could fully use him because sobra yung render niya sa Panginoon. Nagpa-fast siya ng 30 days ng tuwing meron siyang kakalabanin ng mga demonyo, mga demon-possessed, he will fast. Sometimes, kapag nagpa-fasting nga daw siya, yung mga demonyo tumatalon sa bed niya, tas dinidistract siya, pero siya nire-rebuke niya lang. Alam mo yung ganong klaseng faith. Kaya, hindi ka pagkakatiwalaan ni Lord ng malaki. Kung sa maliit pa lang, lagpak ka na. Pagkakatiwalaan ka ng Panginoon sa malaki, kung malaki na rin yung kaya mong i-handle. That's why my grandfather pagkatiwalaan siya ng Panginoon sa maliit. Kaya binigyan siya ng napakalaking anointing, napakalaking grabing ministry. That's why until now, his ministry is still growing because he's a righteous man. And you can see even wala na siya dito sa earth. Hanggang ngayon, nakikita pa rin yung legacy niya. Hanggang ngayon, daming mga pastors ang pumupunta dito every year. Not just, lumilipat din kami ng mga places. Pero every year, kita po kami, nagre-reunion kami at sinasabi nila kung ano yung mga ginawa sa kanila ng Panginoon and kung gaano nakalaki yung kanilang ministry. It's all because of Jesus Christ. It's all because there was this humble man that God used sa kanyang buhay. Kaya itong mga taong umaten na to is nararamdaman, nag-flow pa rin sa kanila yung power ng Panginoon. Yung kung ano yung ginawa ni Pastor Bermoy noon, nakaroon pa rin ng impact hanggang ngayon because that is who we are, mga kapatid. Hindi ka tinawag ng Panginoon para sa sarili mo lang. Tinawag ka ng Panginoon para mag-share ng salita ng Panginoon. Tinawag ka ng Panginoon hindi para lang sa sarili mo, hindi lang interesado siya sa sayo. Siya ay interesado sa mga magiging anak mo, sa magiging anak ng anak mo, sa magiging anak ng anak ng anak mo. Ano daw? What I'm saying is God wants to entrust you something that you could share sa next generation. That's why my future children, if you're watching this, want you to know na andito si Mommy. Wow, Mommy! Sharing the Word of God because gusto ko yung mga anak ko lumaking may takot sa Panginoon. Gusto ko yung mga anak ko lumaking kaya din nilang i-share yung salita ng Panginoon sa future generation. Why God is raising up this generation to do something bigger that we could ever imagine. We could never ever imagine. That is the difference between the righteous and the wicked. Alam mo, dahil sa reunion na lahat sila naglilingkod sa Panginoon, sobrang saya, sobrang smiling pa rin, sobrang walang stress, kahit na ang dami nang nag-improve yung buhay nila. Bakit? Kasi hindi sila tumigil sa paglilingkod sa Panginoon kasi nuna nila ang Panginoon. Kasi at nakita ko sa mga reunion nila, nakita ko sa mga senpai natin, kumbaga, sa pananampalataya, kung gaano kabuti ang Panginoon, kung gaano katapat ang Panginoon. At sabi nga ni David, I was young and now I'm old, and I have never seen the righteous forsaken, nor his seed begging for bread. If you are a servant of God, wala kang dapat katakutan. If you are a servant of God, you will be blessed. You are blessed forever. You are anointed. You are chosen by the Lord. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iiwan kailanman. Ikaw ay lagi niyang sasamahan. Napatunayan ko na yan napakaraming beses. Lalo na sa mga taong laging umaattend ng mga reunion na nagsishare ng kanilang mga testimonies about kay Lord. Grabe talaga. Kung maririnig nyo lang, sobrang nakaka-inspire. Sarap talaga maglingkod sa Panginoon. Kahit sobrang tanda na ng iba, they are still coming because they are
are really grateful to our Father, Jesus Christ, that He used Pastor Bermoy, kanilang faith. Sobrang dami ko bang gusto i-share. I pray na meron kayong natututunan sa mga daily devotions natin. Please, I pray na naway maging kayo yung righteous person na yun. Please, do what you have to do to be that righteous person because sobrang laki talaga ng pagkakaiba. Sobra. Alam nyo na yun, guys. Iba talaga yung dating ng righteous person sa wicked person. Kaya, naway, sundin natin ang banal na aklat ng Panginoon. Huwag natin hayaan na makalimutan natin to at lagi natin siyang isig. So, thank you so much for watching today. God bless and Ate Kate out. Bye-bye! See you tomorrow.